Ate Grace, ito, ikwento mo naman sa amin ngayon, paano mo ba nagawa bakit mo naisip na loro ang bida sa kwento nito ni Mateo? Unang-una, gusto ko kasi mga bata sana matuto na yung pananalita nila, yung magaganda na sinasabi. Tapos one day, nagpunta kami sa Davao, sa Malagos Farm. Merong bird show dun eh. Pinakita nila isang kakatu, na pangalan si Kado. Kakatuy sa loro. Kakatu, yeah, loro. Ang storya noon, kinikwento nung yung nagpapakita ng bird show. 17 years old na daw si Kado nung nakuha nila na ang may-ari, pinabayaan yata. Parang nalalagas yung kanyang mga balahibo, may sakit, etc. So, kinuha nila at inalagaan nila. At ngayon, very, very healthy na si Kado. Trained. If they tell the bird to fly from one tree to another, he can do that. Ang dami niyang mga tricks. Ang dami niyang kayang gawin. So, nagkaroon ako ng idea. So, sabi ko, why don't I use the bird as the instrument for children to say good things? That's right. Mula sa pagsasabi ng ugly. Papunta sa beautiful. Exactly. Kasi, so yung buhay ni Kado na dati masama, yun ang drinamatize ko, yung dalawang magnanakaw na ayaw nilang pakawalan tong bird nito kasi nga good luck daw nila, yung pamahiin nila na kaya good luck pa sila sa pagnanakaw. Kaya daw sila nakakapagnakaw ng marami kasi dito nga, nandito yung bird na yun. Kaya naka-cage siya. Pero hindi, pinapabayaan talaga nila. Talagang pangit na naman ang itsura niya. Nalalagas yung kanyang mga balahibo. Oo. Pero one day, sa kaaaway-away nilang dalawa, bumagsak yung cage. Nakatakas. At napunta kay Teo. Dumapo kay Teo mismo. Parang gusto na niyang magbagong buhay. At bakit si Teo? Pakilala mo nga ulit, Ate Grace, sa mga nakikinig kasi baka yung iba ngayon lang nakinig ng One Day Isang Araw. Yung character mo na si Teo sa series mo, Mateo. Sino ba siya, si Teo? Si Teo ay 8 years old na mahirap lang sila. Anak siya ng isang farmer sa probinsya sa Pangasinan. Ang nanay niya namatay nung maliit pa siya kaya hindi niya nakilala ang mami niya. So single father. Single father yung tatay niya. Pero yung tatay niya, maganda ang pagpapalaki sa kanya. Kaya magandang ugali ni Teo. Matalinong bata, very creative, palaaral, smart. So, at saka, Tsaka puro kagandahang asal yung pinapakita niya. So, nung nakita niya yung bird, sabi niya, ugly face, sabi kay Teo. Sabi ni Teo, that's bad. You should not say those things. So, starting from that day on, niwi niya sa bahay. Minentor ni Teo. Yun. Sabi ng tatay niya, bakit mo, pakawalan mo yung bird, sabi ng tatay. Pakawalan mo kasi birds are meant to fly free. So, pinapakawalan niya, pero yung bird, syempre, naging pet na ni Teo, bumabalik. So, pabalik-balik sa kay Teo. Yes. Tinuruan na kaya niya ngayon ng Salamat po. God bless you. Good night. I'm sorry. Nagsasabi din ng God bless you, no? Oo. So, what about praise the Lord? Siguro baka next year sasabihin niya na yun. Kasi pag sumasama sa church yung loro, baka matuto na. Matuto siya ng ganyan. So yun, naging iba na. So, nung nawala yung bird, syempre yung dalawa, pamahiin nila yun eh. Parang wala na daw silang nananakaw na marami. Hinanap yung bird. Nakita nila, nakasama ni Teo. Sabi nila, yung bird natin. Sabi niya, kamukha pero parang gumanda yata. At tsaka yun na nga, hindi na ganung magsalita kagaya dati. So hindi yun yung bird nila. Kamukha lang talaga, sabi nila. Yun ang istorya noon. Galing, oo. So dito sa pang-10 mong aklat, ito mga ang tinalakay mo yung paano yung magsasalita ng na dapat ang bata na may magandang asal, dapat nagte-thank you pag may binibigyan ng mga nagpi-please pagka nag-uusap. Kunin mo yung baso, kuha mo akong tubig. Yun, please. Di ba yun yung mga tinuturo natin sa mga kids? No? Yun. Tapos pagka-umaga, pagkagising, alam nga naman, gigising na lang, mag-aalmusal na lang, say good morning, bago matulog, good night. Pagka nag-apology, I'm sorry. Mabuti pa pala tong ibon na yung lorong to dahil magandang ugali, no? Oo. Kasi yung kaya mga nakikinig sa ating ilan, nag-good night kaya? Palagay ko naman. Oo. Siyempre, palagay ko naman.
Tsaka mga suki natin yan, mababait Oo, mga nag-good night yan. Hindi yan nagsasalita ng mga negative na words. Ugly face. Bawal. So, yun ang naging storya niyan. Dahil sa Loro, yung mga sinasabi niya na, magnakaw tayo kila Chong. Ganun yung sinasabi ng Loro Nalaman tuloy ni Teo na magnakaw yun. Tuloy kayo napakulong sa ending, di ba? Sinumbong niya sa barangay captain. Ang galing, Grace, kung paanong ginamit mo yung Loro. Kasi, actually, ako din pag nakakita ko ng Loro, na-amaze ako, namamangha ako na nakakapagsalita siya. May kakayahan siyang, ano pa bang ibon yan? Martinez, di ba? Yung Martinez nakakapagsalita din, di ba? Yung Loro, ganun din. Nanggagaya. So, parang feeling mo yung Loro, reflection mo. Exactly. Kung yung pamilya mo lagi nagmumura, o laging nagbabangayan, gagayahin. So, nakakahiya rin kasi parang ibibilad ka ng Loro. Tama. At least ito, merong kagandang asal na pinakita. Grace, anong oras ka ba usually nagsusulat? Mga gabi? Morning person gumigising ako maaga, tapos nagsusulat na bago pa lang mag-almusal, tapos continue na naman, tapos kung kailan lang ako may oras na mag-lunch, gano'n. Pero by about siguro mga 8:30 ng gabi, medyo pagod na, patutulog na ako para gumising na naman ulit sa umaga. So ganun pala yung iyong habits sa writing. Sa mga may mga ibibigay ka ba mga tips sa mga nakikinig sa atin kung paano sila magiging reader ng libro, paano sila mapapamahal sa books? Kasi alam ko yung problema ng iba, okay lang makinig sa radyo ng kwento no? Pero yung actual na hawakan yung libro para basahin, minsan mas may effort sila. Pero sa tingin mo, di ba mahalagang matutunan nilang nagbabasa ng libro, hindi lang nanonood ng pelikula at TV? Yung mga ibang gusto nga magsulat na mi-meet ko sa araw-araw, yung gustong magsulat. How do I become a writer? Yung lagi nang tinatanong, paano ba maging manunulat? Ang lagi kong sinasabi, una muna, mahilig kang magbasa. Hindi ka pwedeng maging manunulat kung hindi ka mahilig magbasa. Kasi kung may connection yun talaga. Kasi pagka nagbabasa ka, nagkakaroon ka ng maraming ideya, nakikita mo kung paano nila sinusulat yung mga ideya nila, hindi ba? Nagkakaroon ka ng wealth of experience sa mga nababasa mo. So, hindi, sabi ng isang kakilala ko, gusto ko magsulat, pero hindi ako mahilig magbasa. Sabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng magsulat. I don't think you'll make a good writer. Totoo yan, So, ayun mga kids, magandang preparation po sa inyo to. Kung gusto niyo maging manunulat, magkaroon ng mga librong itatampok natin sa One Day Isang Araw in the future, ngayon pa lang magbasa na kayo. Dalasan niyo po yung pagbisita sa mga libraries, no? Kung kulang ang budget natin, may mga libraries naman. At kung meron naman kayong extra money, pasama kayo sa bookstore, punta kayo sa children's book section. Bilhin niyo yung mga librong sinulat ng mga Filipino author. So, maraming salamat doon sa mga binahagi mo, Grace. Meron ka pa bang gustong sabihin? Sana yung mga bata o tsaka mga nanay na nakikinig, kung meron silang mga ideya na gusto nilang sulatin natin, Tito Doc, na mga idea. Pwede silang sumulat at sabihin nila, bakit hindi kayo sumulat ng tungkol sa ganito, yung tungkol sa ganito? Because we're always looking for ideas. Saan nila ipapadala, Grace? Dito sa DZAS. Sige, ayan. Padala nila dito sa DZAS. I address Tito Doc or Grace Chong. Tapos I'm sure they will tell us exactly what the letter is all about. Yan. Maraming salamat, Grace, sa binahagi mo. Tama yung sinabi ni Ate Grace, Kung may mga comments o suggestions kayo, at meron pa kayong mga gustong ipakwento sa amin, i-type nyo lamang sa cellphone ninyo ang DZAS, space ang inyong comments, space ang inyong pangalan, address, edad, at isend sa 2299.